1, 2, test mic. Test mic 1, 2. Alright. So, let's have our stock review, more market review. Try po natin, ha? Paano ba i-share to? Share, copy. Testing. So, just comment your stocks. Tapos, try natin gawan ng stock review. Good day. Yan lang po, ha? First time tayo mag-live dito eh. So, let's see. Test mic 1, 2. Test mic 1, 2. Just post your comment. Hello. Hello, Sir Ron Villanueva. Yes, hello. So, comment nyo lang yung ang inyong mga stock, what do you call this one? Stock review, then let's see. Share ko lang po. Testing muna to para sa Friday. So, balak kasi natin gumawa ng, anong tawag dito? Market review ng live para hindi siya recorded. Pero diniretso ko na dito sa YouTube. So, what do you call this one? Any stocks na gusto nyong pa-review? Good evening. Comment nyo lang po yung stocks na gusto nyo. Then, let's start. Or if not, I'll continue na lang kung ano yung mga sinabi nyo sa stock review nung nakaraan. Then, from there, let's see. So, ano pong stocks ang gusto nyo? Let's start. Hello. Wala po. Ako na lang pipili ng mga stocks natin. Alright. So, tayo na lang pumili ng stocks na i-review natin, no? Dito. Okay, sige. Ito na lang. Unahin natin si dito. Tomorrow play. Pwede. Sige, hanap tayo. For tomorrow play, hindi kasi ako masyadong nakasilip sa market ngayon. But, let's see. Tingnan muna natin yung mga, anong tawag dito? Tingnan natin si SBS kung okay siya bukas.
SBS pass. Halata naman na binobomba lang. Ito rin, although may 1.14 million siya, so 1 million trade value, 12%. Pwede pa rin naman, pero kasi ito mga to pump and dump lang po yan, no? Iwas po tayo kung mapapansin nyo yung mga yan. So, iwas tayo dito, pass. Dapat yung mga quality trades na lang muna yung tinitignan natin. Pasok natin dyan, or else, Cebu. Okay. So, ito yung nireview natin last time. If you would notice, kukuha tayo dito, no? I-move ko lang po ito. At ito. So, ito nasa buying range siya, no? So, kung mabebenta nyo yan, around this 41 peso, meron kayong 15%. Okay, so si Seb, meron din siyang volume, so okay siya para bukas so far. Wag lang siyang, alam nyo yun, biglang baratin in a way. Pero mas maganda sana kung ma-breakout itong trend line na yan. Yan. Okay. So, sisave nga natin yan. So, Seb, may news ba to ngayon? Wala naman siyang news. So, ano lang to? Binomba kanina, no? So, may maganda. Baka may news na lalabas to bigla, bukas. So, abangan natin to. Si Seb, maganda yung kandila, maganda yung volume. So, okay tayo dyan. Next, BC. Ayun, Benguet. Ito nga, ayaw natin yan. OB. Ito yung, tingnan nyo naman po yung kandila. Paano mo papasukan yan, no? Ito yung mga previous. Alam nyo naman na, or halatang halata, na pump and dump lang yan. Pass. Manila Mining. Although may 10% yan. 4.11 million. Pass din tayo dyan. Tignan nyo po yung mga yan. At titignan nyo rin yung mga pass move niya dati. So, mangiipit yan, no? Tikita nyo po yung mga yan. Yan, mangiipit lang yan. So, pass tayo dyan. Next, Manila Mining din uli. B, pass. CHP, ayun. Okay, punta tayo kay CHP. So, nahit yung target ng CHP, no? Na 11%. Ito yung buying natin. So, nahit na yung target natin. Ito ngayon yung dapat niyang i-break bukas or 2 more days. Ito yung kailangan niyang i-break, itong colored box na yan. If ever na i-break niya yan, ito na yung next na target nyo. This is around, kung i-break niya yon, dito kayo pumasok, around 14%. Okay? So, yan po yung next target natin. Lagyan na natin ng linya yan para yun. Comment nyo lang po yung mga ano, testing pa lang naman to, pero kung meron kayong gustong pa review, comment nyo lang. Wala. Okay. Save. Manulife pass. Ito si Holcim, medyo maganda, no? Tingnan natin. So from our buying range dito, so na-hit niya yung initial na 5.14, no? Ito. 5.14. So okay po yan, okay po tayo diyan, yung 5.14 na yan. So next target would be 613 para kay Holcim. And much better po kung i-break niya rin itong trend line na to, which is kaka-break lang kanina. Lagyan natin ng pula para makita nyo. Yun. Good breakout kay Holcim. Tapos, nag-stay na siya ng above 5.14. So, next target would be around 6 peso to 6.13. So, that is equivalent to at least 19%. So, yun. Congratulations sa mga kumita dyan. OPM, pass, MRC,
So, sabi natin, wait breakout. So, nag-breakout siya kanina, no? I-move ko lang po ng konti ito, no? Wait breakout. So, nag-breakout siya. So, yung mga kumuha dyan, so, possible na ibabato nyo dito yan sa 0.26. That is equivalent to 17%. At yung mga nag-EOD o nag-buy kanina dyan, ang cut loss nyo po is around 0.2089. That is equivalent to 8%. Okay, so pwede pa to. So nag-breakout naman siya. Ito yung gusto natin mangyari. Basta set your stop loss. Ni hao. Ayun, si Ni hao. Si Ni hao. Ito rin 4.4 million, no, yung traded value niya. So currently tingnan natin, worried lang ako dito, no, kasi kung titignan nyo to, lagyan natin sa weekly. Meron po tayong resistance dito, yun. Kung mapapansin nyo po yung sa weekly na yan, meron tayong resistance dyan. So, ito yung malakas niyang resistance. Kaya, pero kung mas malakas talaga to, i-break niya yan. Pag hindi niya i-break yan, baka po bumalik dito yan, no? Pag hindi niya binrake yan, baka dito po bumalik yan. Around this level. So, kung hindi niya i-break yan at bumalik siya, so possible bounce po dito tayo. Possible bounce. Okay? Kung hindi niya po i-break. But looking at it, kung titingnan nyo po yung volume niya dito, kumpara nyo dito, maliit lang. Ayan. Itong initial move niya na yan. Okay? So, ingat-ingat lang tayo. Hintayin natin. Kung hindi mag-breakout, wag na kayong humabol dyan. Dahil baka mag-retrace po dito yan. Okay? Next. LRW. Ayun, LRW 14,000 lang po yung ano, no? Kasi down na down ang mga ano ngayon eh. Tourism, entertainment, 'di ba? Ang worried ko kasi dito, sir, ma'am, baka gumaya siya dito itong setup na to. So, para sa atin tong LRW, wag muna. Pero kung gusto nyo talaga, dito lang kayo bibili. Pag nag-break dyan, cut loss na kayo. Below this colored box is your cut loss. APX. So, initially, sa APX, meron tayong TP sa 170. So, na-hit po kanina yan, no? Congratulations sa mga kumita. Although, meron siyang gap up. Dito po kasi is yung gold, no? Yung gold is umangat din. Dahil dun sa sumabog sa Lebanon, no? So, nag-shoot up yung gold. So, possible na kung malakas talaga to bukas, abutan niya itong 184 level. So, yan ang aabangan natin. APL, PAS, Tech. So, si Tech, ito yung possible bounce dati, no? Ngayon, nag-a-act siya as resistance. So, kung gusto niyo talaga kay Tech, mas maganda kung bumalik siya dito sa colored box, tapos ibabato nyo sa 680. So, that is equivalent to 14%. Okay? So, si Tech, abangan natin bukas yan. Natapos na kasi yung dividend niya eh, no? So, may pag-angat na. So, abangan natin bukas si Tech. Possible to na magkaroon ng breakout. Meron siyang 11 million today. So, sumisilip siya sa colored box. So, ito, pwede nyo ilagay sa watchlist nyo itong si Tech. Next, BSC, PAS, PX, same goes PX at saka si APX, no? Same strategy yan. We might see some resistance dito or all the way sa colored box natin, no? So, from the resistance, that would equivalent to around 4-5%. So, ingat lang tayo. Baka mag-retrace kasi nag-gap. Although may gap siya dito, hindi niya binalikan. No? Meron din siyang gap dito, pero binalikan niya. Ito, down move. Ito, meron siyang gap dito. So, baka bumalik siya dito or mag-retrace siya ulit dito sa
3, 2, 1. So, check tayo. So, yung mga kumuha dito, that is 7.21%. Okay. Next, LCB. Pass, ACR. Also consolidated. Ito, pinapump din po ito. Tignan nyo itong 1.40 natin na linya dati. So, na-hit yan. Tapos, magbibigay sila ng dividend when July 20. So, nagbigay na pala sila. Okay, next, LC. Hi, wag na nyo nang habulin to. McKay. Kung meron kayong extra pan, lagyan nyo ng maliit na halaga lang for possible pump kasi nasa magandang presyo naman or magandang level. Pero kasi 7 pesos na siya, no? So, ayaw natin yan. So, pass. Axelum. AXM. So, na-hit yung buying level natin pero hindi pa na-hit yung cut loss. Ayun, no? 184. So, okay yan. So, from the buying level, kumita na kayo dyan ng 11%. Pero ang target natin is 27%. That is around 2.46 level, no? So, abangan nyo yan. Ang ano lang natin dito is baka magkaroon po ng possible na untog pag na-hit niya itong trend line na yan. Okay, so save natin yan. BDO. Yun, si BDO. So, currently, ito yung mga plano natin dati, no? So, bumigay yung support. But currently, inaabangan natin sa 82. Hindi siya tumuloy all the way, pero around 84 level siya, 84, 85. So, umangat na siya sa 89. Pwede nyong iba to sa 97 yan. Equivalent tayo ng 9%. CHP, yun. Tsaka yan, diretso na tayo doon. Natapos sa video, CHP. Ayun, sir. Sir Rommel, na-hit na yung CHP natin eh. 11% to. Break na break sa trend. Kung napanood mo sana yung market review natin, no? Last week. Kung napanood mo yon, baka kumita ka na dito, 11%. But anyway, so ito ngayon yung possible na untugan niya. Although mas maganda po yung volume niya today, no? Ang maganda ngayon is kung kita nyo, Holcim tsaka CHP, no? Umangat, mga semento. If ever, sir, hindi niya ma-break yan, okay lang. Mag-retrace siya ng konti bago niya i-break. Pwede rin yon. Or, kung mag-break po yan, hintayin niya ma-break itong colored box. Wait lang po Hintayin nyo lang pong ma-break itong colored box bago kayo pumasok kung wala pa kayo. Ang ibig sabihin, i-move ko lang po to dito So, hintayin nyo itong mag-break yung kandila dyan. Tapos, pag nag-consolidate siya dyan ng around 2 candle, ibabato nyo dito sa 115. That is equivalent to 14%. Kasi yung initial rally tsaka target natin ng 11% is na-hit na. Okay? So, baka magkaroon po ng selling pressure dyan bukas. Nasa ano pa siya, key resistance siya ngayon. Okay? DMC. Save natin yan, sir. DMC. Ayun, si DMC rin, sir. Ito yung buying natin, no? Kung mapapansin nyo ito yung buying natin. Ang target natin dyan is 392. So, umangat na siya. By that, meron na lang tayong hinahabol, sir, na 4 or 5%, no? Ang ano lang natin dyan is medyo 5% na lang yung hinahabol natin para ma-hit tong target natin na 4%. Kung ano po, baka kasi mauntog dito yan, maghintay kayo, sir, Rommel, no? Maghintay kayo. Kung magstay siya dyan, may kandila uli bukas, let's say, magstay siya dyan, mas maganda. Para makakuha kayo ng medyo mababa. Tapos ibabato nyo uli doon, that is 7%. Compared kung kukuha pa lang kayo or nag-EOD kayo kanina, ang upside nyo is
5% na lang minus fees. So 4% na lang yung upside nyo. Mas mataas yung risk kaysa sa reward. Okay, Sir Romel? Yun. Alin pa? Saan na ba tayo natapos kanina? BDO, no? Tignan natin. SCC, Semirara. Ayun. Ito yung mga ano natin dati. So, sana nag-cut kayo dyan, no? Ito yung mga plan natin dati. So, tanggalin natin yan. Ito ngayon, maganda kay Semirara. Nag-double bottom siya dito, no? Ito, dalawang to. Ganon. So, anong mas magandang makita ngayon kay SCC? May maganda rin siyang volume. Actually, dito ang bato po niya, no? Ang bato niyan is sa colored natin na box, which is 22%. So, meron pa tayong at least 9% or 10% the most. So, okay pa tayo dyan. Now, anong maganda sana kay SEC? Maganda po sana sa kanya is, kagaya nung kanina, mag-retrace muna siya ng maliit dito before na mag-angat. So, kung kaya, makakuha dito around 10 peso. Kung kaya nyo lang. Kung makapaghintay. Tignan nga natin sa lower time frame to, sa 15 minutes. Titignan ko lang po 15 minutes. So, ayun. So, baka kasi gayahin niya to, no? Nag-consolidate. Tapos, binaksak. Ito. So, kung makakuha kayo around 10 peso, kung gayahin niya tong move na to, mas maganda. Para mas mataas po yung upside natin. Okay? ABA. Ito si ABA, nasa buying range yan. So, sabi natin kukuha tayo dito. Cut loss ito. So, ibabato yan sa 0.56 which is 22%. So, currently, nandito siya. Nagre-resist itong ating green MA na yan. So, kung mag-resist yan dito, pwede kayong kumuha dyan. Ito. Ito na lang yung buying, buying range nyo kay ABA. Buying range. Anything above that, hayaan nyo na. Huwag nyo nang habulin. Unless, magkaroon siya ng uptrend move like this. Tapos, pag nagkaroon ng breakout sa ganyan, dito po ang pasok. Okay? Walang anuman, Sir Romel. What else? Mrs. G. So, si Mrs. G, ito, yung cut loss, no? Tanggalin natin yan. Ayun. So, bumitaw na po yung last support natin na 147. Currently, nagkaroon ng doji at umangat. So, ano mas maganda kay Mrs. G? Maganda, extend ko lang po itong trend line. Hintayin nyo na po muna magkaroon ng breakout sa trend line. Mas maganda para safe kasi pwede po kasi mauntog dyan at bumalik uli. So, might as well, ang entry nyo is a breakout ng trend. Parang ang nangyari dito. Pakita ko lang po sa inyo Ayan. Tulad nito. Ayan. So, kung dito kayo nag-entry sa breakout ng trend, meron kayong at least 39%. Not bad, di ba? So, dito, ganun din po ang abangan natin. Mag-abang tayo ng breakout. Ano ba to? Ayaw. Sorry. Mag-abang tayo ng breakout. At pag nagkaroon ng breakout dyan, possible nyo pong TP dyan is, ito, 20%, 21, sorry, all the way dito, 32%. Okay po. Save natin yan. Saan? Yes, Chip, EEI. Puntahan natin yan. So, balikan natin to mamaya. Mrs. G, tayo natapos. Unahin natin si EEI, tapos si San. EEI. Ayun. So, it's EEI chip. So, ito yung initial natin dati, no? Na-hit yung ating cut loss, no? Na-hit yung cut loss, tapos nag-retrace. So, now, chip, mas maganda kung mag-stay siya dito sa colored box. Bago mo siya ibato dito. Una dito, which is around 560. Meron ka ng 8% or 16%. Same goes pag kumuha ka dito, dito uli yung cut loss mo. Yan.
Kasi chip, ang ano kasi dito, meron kang high, high, high. Meron kang low, low. So baka kasi bumaba uli dito. Yan, mag double bottom chip. Yun ang kailangan nating hintayin. Pag nag double bottom yan, pwede na. Kasi pag nag double bottom yan, chip, gagawa yan ng W formation. Ayun o. Yan ang gusto natin. Kaya, ngayon, kung hindi naman siya gumawa ng double formation, mas gusto natin, chip, is gumawa ng ganito yan. Para manigate yung pagka-downtrend. So, umangat, di ba? Ito, umangat, bababa. Maggagawa kasi siya ng inverted head and shoulder. Pag gumawa siya ng inverted head and shoulder na maliit, possible na tamaan niya tong ating TP dito. Okay, chip? Next. Sun. Ayun, si Sun. Ito yung dati natin. Same goes. Nabasag yung trend line natin. Ito yung hinahanap natin dati, oh. So, wala pa. Sir Ron, ito yung inaabangan natin mula dito. Gusto natin sana bumalik siya dito sa 125. Pag bumalik sa 125, kukuha ka dyan. Ibabato mo sa 144. At tapos ang cut loss mo dito sa baba. So, currently, si Sun po kasi is creating a downtrend. So, meron kang high, high, low, low. This might create a new high here. So, lower high, low, lower low. So, mas maganda kay Sun, sir, kung gumawa siya ng mag-up siyang ganon, tapos mag-double bottom na lang siya para manigate na yung pagka-downtrend, tapos aangat. Kagaya doon sa EEI kanina. Okay. Good evening, Sir Charlie. APBI, yun. APBI. Ano to? Ito yung mga plan natin sa APBI. Tingnan nga natin. So, ito yung buying range natin sa APBI, no? Target natin is around 1572, which is 21%. Ito, hindi niya na-hit yung target natin, no? Meron pa siyang 9% upside sana, hindi niya inabutan, no? Mula dito hanggang doon, ito lang, 11% lang. Ang maganda lang sa kanya, meron siyang mini double bottom, no? Ito. So, hopefully, mag-sideways siyang gano'n at gumawa siya ng W formation para ma-hit niya itong 21% target natin na around 1568. Okay? Same goes. May mga downtrend yan na nangyayari. Ayun. Op. Tapos umangat. O, tapos double bottom. O, pag ito umangat, sir, ma'am, magkakaroon po tayo ng inverted head and shoulder na maliit. So, possible na ma-hit na tong ating TP. Okay. Salamat, sir. Okay lang, sir. M wide. Yun, si M wide. So, as mentioned dati, mula dito, reviewin lang natin, dyan, kuha tayo, tapos ibabato natin sa taas, tapos na-hit yung cut loss, no? So, imumove ko lang ngayon, same plan, maghintay tayong umangat sa colored box. So, ang buying is above the colored box. So, kung bukas umangat siya dyan, possible na maging okay yon. Okay po. So, hintayin natin. Tignan nga natin sa lower time frame to. Ayun, no. May gap down, tapos sinara yung gap. So, kung titignan nyo sa lower time frame, downtrend din po yan. Mula dito, kaso nag-double top yan. So, nangyayari ngayon, kung isusum in natin yan, possible kasing gumawa ng formation na ganyan po yan, no. Okay? So, kaya gusto natin magkaroon ng breakout dito sa colored box. Dito ang bilis sa colored.
So, habang wala pa dyan, i-watchlist nyo lang. Balik tayo sa daily. Get nyo, pumula po yung kandila kanina, oh. Hindi niya kinaya, oh. Kumbaga sa ano, 1-2 punch lang to eh. 1-2 down. 1-2 down. Oh, 1-2, baka mag-down uli. Sige, sir. At Bloom. Si Bloom. Bloom. Ayun. Si Bloom. Ito pa yung mga plano natin dati, no? Na-hit itong ating target. So, burahin na natin yan. Mga plano natin noon pa. Now, ito yung sinasabi natin, ha. Ilagyan ko lang po para makuha yung concept ng ito, yun, oh. Kita nyo yan? Malinaw ba? Palitan ko ng kulay. Ayun. Kita nyo po. So, nabuo, di ba? Now, dahil nabuo yan, possible po na tamaan niya itong ating target na 698. So, mula sa current price, that is 10%. Kung kukuha kayo dyan, ang cut loss nyo po dito, no? Dapat meron kayong cut loss dyan. Dito, yan, around 6. Ito target nyo, around 6. Pag binrake niya itong 698, pwede niya po yung abutan hanggang 18. Okay, yan. Kung kukuha pa lang kayo bukas or kung nag-EOD kayo, ito ito yung cut loss nyo. Ngayon, kung kumuha naman kayo dito, kung dito na kayo kumuha, kung nakakuha kayo dito last week, hindi, ano ba to? August, kahapon. Kung doon kayo nakakuha, ito na po yung target nyo, 15%, pero ang cut loss nyo is magbabago dito tayo sa baba. Nagigets po? RCI, Baita. Sige sir, last dito. Tignan mo natin si dito. Ayun. So, sinabi din natin na, burahin ko na muna itong isang to. So, nagkaroon po siya ng pattern, no? Nagkaroon ng breakout. Ang maganda kasi dyan, decreasing din yung volume nung nakaraan, no? So, ayun, nag-lesson na din, no? So, anong maganda ngayon? Ang tawag po kasi dito, continuation pattern, no? Maganda po yan. So, meron po tayong 1, 2, 3, 4, tapos possible 5. So, parang, sana tama tayo, no? Hindi tayo expert dito sa ganito, pero hopefully makatulong. 1, 2, 3, 4, 5, around that. Magiging ganyan po ang move niya, around 450, 460 hanggang 470, no? Now, burahin muna natin yan. So, anong magandang abangan kay dito? Ang pangit lang kasi, yung closing, mapapansin nyo po, no? Ayan, no? May lawit siya. Hindi siya hammer, no? Baliktad siya, eh. So, eto po, tapos sumakto pa siya sa ating resistance, so line na 281. So, possible po kasi na bumalik muna yan dito sa ano na to, sa linya. So, magkaroon ng low bago niya i-break. So, para magiging ano po nun is, so, kung mapapansin nyo to, up, up, down, up, down. So, pag ito, nag-bounce lang siya dito sa linya at umangat, so, meron na kayong inverted na head and shoulder. So, ito is low, low, low. So, lower, low, lower, low. Ito na is high. Ito na is higher low na to. Tama? Low, low. Yan, gaganyan po. Ito na yung higher high mo. Kung tama ba ito ano ko na to? Higher low, low, higher low. Tama. Higher high, higher low. Yun, nakakalito naman yung mga yan. Yan. Okay? So, hintayin nyo po muna tong si dito, no? At saka meron po tayong ano dito resistance sa trend. Ayun. Kung kukulayan ko po yan, tatlong yan. 1,
2, 3. Gets nyo po? Pwede ko ring ano ba to? Sorry. Pwede ko ring extend dito yan eh. Yan. Okay. So, yun po yung aabangan natin kayo dito, no? Hintayin nyo lang. Pangit kasi yung kandila niya eh. Baliktad. Parang ito. So, abangan nyo po na mag-retrace at humalik uli dito. So, hopefully, 2 scenario, sabi nga natin, gumawa ng ganyan para umangat or mag-double bottom siya. Tapos, angat. Para maggawa siya ng W. Okay? RCI. Ayun, si RCI. Tanggalin na muna natin itong si Rojas. Binigo niya ang ating line dati na 139, no? Yun. Ang maganda dito, so, forming siyang ganyan. Palitan natin ng red para makita nyo. Red, yun. Meron siyang ganon. Ayun. Para lang po makita nyo muna yung move, no? Ayan. So, ano maganda dapat mangyari kay RCI? Kung kung i-break niya itong eto po, kung i-break niya itong colored box na yan, kung makakuha kayo dito, let's say, ibabato nyo po dito yan, no, sa pula, meron kayong 17%. Tapos, ang cut loss nyo dito sa baba, around 6%. Ganyan po ha. Yan. Pag naman lumakas talaga yan, mula dito, ang next nyo na target is yung 151, which is 27%. Same din po yung cut loss nyo. Okay? So, ingat-ingat lang tayo, no? Baka kasi, ang gawin niyan is gayahin ito after niya nag-breakdown. Baka mag-breakdown dito at gumawa uli ng another base bago mag-ganon. Okay? So, kaya may cut loss po tayo. Save natin to. And then, marami din salamat, Sir Charlie. Baita. Ayun, si Baita, sir, ma'am. Tanggalin ko na muna tong colored box na to, no? Masyado nang matagal yan dyan. Dito tayo. Ayun, sir. So, si Baita, tanggalin ko na rin to. Tanggalin ko na rin yan. So, currently, nasa buying range. Ito po yung buying range natin, no? Ayun, no? Tapos, cut loss tayo dito, around 5%, which is around 71.71. So, currently, okay pa tayo kay Baita. So, pag na-hit itong 85, pag binenta nyo po dyan, meron kayong 12%. Kung tamaan niya to hanggang taas ng colored box, that is 23%. Around 0.93. Okay? So, yun. Congratulations. Saan ba tayo natapos? Mrs. G, di ba? So, balikan natin si Mrs. G. Saan na yun? O, All H. Ayun, si All H. So, si All H, mumove ko lang to. Hindi pa na-hit yung ating mga stop loss dyan. So, currently, okay pa tayo. Yun. So, yung mga nakakuha dito sa current price, 5% na yan, no? Congratulations! Now, ang maganda lang ngayon kay All H, sabihin ko lang muna yung price structure sa inyo. So, meron tayong pagbaba, no? Merong high, high, low, low. Umangat siya dito, yun. Meron ka low. Tapos, bumaba siya, another low. Pero, pantay lang. Tapos, nag-high, nag-resist siya doon, nag-low. O, tatlo, triple bottom yan. Nag-triple bottom bago umangat. Diba? Power, 3x. Triple bottom. Ayaw. Anong maganda ngayon tingnan sa kanya? Pag na-break niya to, pag talagang malakas yan, pag tumuloy to, pag bin-break niya to, no, tingin ko magkakaroon siya ng resistance around 180, tapos magre-retrace, tapos aangat. Para i-hit niya itong 190 natin. Hayalan naman po yan, no? Okay? Tapos maganda rin yung volume niya kanina. So, medyo maganda to. Tatlo.
Triple bottom to. Okay. MBT. Ayun, si MBT. Tingnan nga natin. Ayan. Tinamaan, mga sir. Ito yung cut loss natin dito dati. Ayan, oh, tinamaan, no? Talagang binaksak eh. Okay, so, i-move ko lang to dito. Same plan. Hintayin yung bumalik sa, anong tawag dito? Sa colored box. At dito natin nilagay yung breakout point, no? Dito pala siya. So, i-move ko lang itong bilog na to. Lagyan natin banda dito. Yan. So, pagka breakout dyan, doon pa lang kayo papasok. Pero usually, pag nagkakaroon ng breakout, price structure muna tayo. Yan, no? May pagbaba. Now, pag nagkaka-breakout po dyan, mag-lesson tayo ng konti. Usually, binabalikan muna yan, nagre-retrace bago umangat. Para magkaka-create po siya ng low, higher low, high, higher high. Yan, kaya nagkakaroon po ng retracement. So pagka breakout dyan, kung hindi sobrang laki yung kandila, kung maliit lang na kandila ang breakout, magi-stay lang siya dyan, tapos aangat. Pag malaki naman yung kandila, usually magkakaroon ng retracement dyan. Ganon, tapos aangat uli. Okay? Para magkaroon po tayo ng uptrend. Mag-iisang oras na pala tayo. Byte tapos na tayo dito. Mac! Ayun, si Mac. So, si Mac sumampa sa buying level natin, no? Sa 502. So, ibebenta yan around this level, 580, equivalent to 14%. Kailan ba ang dividend nito? August 11. Meron pa tayong few days. Ito, August 11 pala, dilinyahan ko na. So, possible, two things. Kung mas malaki naman yung kita nyo kesa sa dividend, ibenta nyo na. Pero kung mas malaki yung kikitain nyo sa dividend, i-hold nyo yan kahit bumaksak. Kasi 20% po yan. Imagine nyo na lang, 20%. Let's say meron kang 10,000 shares. Sample lang 10,000 shares. So, bibigyan ka niya ng 10%. So, meron kang 1,000 shares. 1,000 times, let's say, 5 peso na lang siya. 5,000 nakita sa dividend. So, may dividend ka na, may price appreciation ka pa. So, yun ang titignan natin. Ang maganda lang kasi dito, sir, ma'am, ayun nga, downtrend. Di ba? Tapos, umangat. Ayun, oh. Ayun. Nagkakaroon tayo ng inverted head and shoulder. May breakout doon, sir, ma'am. Ayan, oh. Dito nyo pwedeng ibenta yan sa 580. As mentioned, alin ba ang mas malaki? Pag umabot ng 580 yan, mas malaki ba yung kita nyo sa gain or sa dividend? Kung mas malaki yung kita nyo sa gain, benta nyo na sa 580. Kung malaki yung kita nyo sa dividend, i-hold nyo. Alright! Wala na? So, yun lang. Testing lang po to. So, sa Friday uli. Mukhang okay naman yung live natin. Mukhang malinaw naman. Hindi naman siya naglalag, no? Tama, tingnan ko po sa ating cellphone. Ayun. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Testing lang naman to. Testing pa lang. So, sa Friday tayo magla-live uli. Okay? Kung wala na kayong stock request. So, yun. Maraming po salamat. Magandang gabi.